What's up guys? Welcome again sa aking channel. And for today, medyo naiiba kasi hindi tayo gagawa ng reaction video guys. Bali ang gagawin natin ay mag-storytelling tayo or magkukwento regarding sa SB19 guys. So, as you can see sa title, bali sasabihin ko kung kailan ako naging fan ng SB19 at kung kailan ko sila nakita in person guys. Yes, tama guys, nakita ko na sila in person and narinig ko na silang kumanta in person and sasabihin ko yan dito sa story na to. So, bali, kailan nga ba ako naging fan ng SB19 guys? Back 2020, nung bumalik ako sa South Korea guys, bali sa South Korea ako nagtatrabaho dati. So, mayroong time na sobra akong addict sa Korean drama. So, ang nangyari, nagsawa ako. Nanonood ako ng Korean drama para matuto rin ng Korean language since dun nga ako nag-work and kailangan kong matuto ng language nila. And dumating yung time na bored na ako, kumbaga nagsawa na rin ako. Then, mahilig din akong manood ng mga singing contest nila, ganyan-ganyan. Tapos hanggang dumating sa punto na naisip ko bigla, that is 2020 guys bali naisip ko bigla, magaling naman ng mga Pinoy pagdating sa pagkanta. So naisip ko, meron ba tayong grupo na kabataan na katulad ng mga K-pop? Di ba, magaling din tayo marami din tayo mga artist na magaling sumayaw, lalo na magaling kumanta, international pa. Then nag-search ako sa YouTube, then lumitaw ang SB19. Sila pa lang yung group talaga na lumitaw that time and ang na-search ko pa noon is sila yung parang nag-undergo pa sila ng training or yung mga vlog nila sa South Korea guys. Tapos nung nakita ko na yung mga pupunta sila sa mga mall show, tapos nakikita ko yung mga performance nila, tapos ang mga pine-perform pa nila that time is mga Korean, no. Kumanga talaga ako kasi sobrang galing nila, napaka-synchronize, ganyan-ganyan. Tapos yun na nga, dumating na yung isang nila, kanta na Go Up. Lalo pa akong humanga kasi talagang sobrang galing, napaka-synchronize, tapos ang gaganda ng boses nila, ganyan. Tapos dumating pa yung time nung na yun, talagang inirecommend ko pa sila na kung pwede, kumbaga isa rin ako sa mga humahanga sa kanila na kung naghahanap ako ng mga nag-reaction video, tapos talagang nire-request ko kung pwede bigyan nila ng reaction video guys. Tapos yun na nga, doon ako nagsimula guys nung 2020, tapos nung naano ko rin yung mga ballad nila, doon pa ako lalong umanga sa kanila kasi napaka-versatile nga nila maliban doon sa mala K-pop nilang style. Tapos pagdating sa mga ballad nila, ang gagaling nila talaga. Tapos yung mga performance din nila, talagang todo bigay sila and makikita mo na napaka-genuine nila. Then, kailan ko naman sila nakita guys? So, dati lagi lang ako nanonood ng mga parang concert sa YouTube lang guys, kung saan sila pumupuntang diba, syempre nagkaroon sila ng tour, Asia tour, tapos pinapanood ko lang yung mga yun. Tapos sabi ko, sana magkaroon din sila ng concert sa May Korea. Then sabi ko, pupunta talaga ako, hindi pwedeng hindi. Then hindi talaga sila nagkakaroon ng doon ng parang concert sa South Korea, parang napaka-imposible talaga dahil talaga hindi sila pumupunta. So ang nangyari, back last year, kung di ako nagkamali, tama ba, last year 2023, naglunsad ang Wish Bus South Korea. Yun nga, last year naglunsad sila ng Wish Bus South Korea guys. So nung sinabi pa lang na maglulunsad ang Wish Bus South Korea, hindi pa nila as in nire-reveal kung sino yung magiging magiging guest nila. Pero sabi ko sana SB19, pero parang imposible kasi nga nasa tour nga sila. Kumbaga yung, kung di ako nagkakamali, yung pagtatag tour yata nila nun. Then sabi ko parang imposible sila yung mag-guest. Tapos ayun na nga, sila na ngayon naging guest and sabi ko hindi pwedeng hindi ako pupunta kahit mag-absent ako sa trabaho ko. Pupunta talaga ako kasi ganoon talaga ako ka-fanatics ng SB19 guys. So yun na nga, nung dumating na yung time na yun, kung di ako nagkakamali, that was July 9, kasama din ang Horizon ng pumunta doon and si Stephanie. Tapos sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko na kung sino yung isa. Anyway, bali mga around 9 o'clock yun ng umaga yata yung nag-umpisa yung Wish Bus nun.
Pero pumunta kami doon, sobrang aga namin pumunta, as in around 8 o'clock para lang 8 o'clock or 7 o'clock ng umaga para lang magkaroon ng chair sana. And nung pumunta kami doon, medyo lumilintik-lintik yung ulan at medyo hindi maganda yung weather. Tapos nakita namin as in talagang vacant pa yung mga upuan. So ang ginawa namin, dahil sobrang aga nga namin, ang ginawa namin is since marami pang upuan that time, ang ginawa namin, nag-almusal muna kami sa isang burger, parang Loteria burger doon sa South Korea, guys. Then pagbalik namin, ayun, puno na yung mga upuan, wala na kaming magawa. Then hindi na namin sila nakitang nag-practice kasi sila yata yung pinakaunang nag-practice that time eh. Ang nakita na namin nun is si Stephanie yung nag-practice ng kanta ng pyesa niya. Then around siguro mga 12 o'clock kung hindi ako nagkakamali, ay hindi, mga around 1 o'clock, ayun na, nagsimula na yung mag-performance nila kahit doon sa Wish Bus. Tapos sila yung pinakahuling nag-perform doon sa mismong Wish Bus. Tapos kumanta sila doon ng isa-isa. And talaga namang napahiyaw lahat ng mga Pinoy na nakakita sa kanila, guys. Ganon din sila kapopular sa sa South Korea, guys. And yun na nga, although sila na yung pinakahuling nag-perform, from 9 o'clock, 5 o'clock na sila nag-perform sa mismong stage. And yun yung pinakamasaya talaga na naranasan namin kasi nakita namin sila nag-perform and that's for free. Salamat sa Wish Bus 107.5. Nakita namin sila. Napakaswerte namin, no? Una nilang kinanta nun is yung, syempre, Gento, yung talagang pinaka-popular nila that time. Tapos sumunod yung, kung di ako nagkakamali, Liham, na first time kong narinig that time and napakaganda talaga yung pagka-delivery. Tapos sinunod pa nila yung mapa. Alam mo yung tipong habang vini-video ko sila, guys, kung iaano ko yung mararamdaman ko that time yung emotion, medyo nanginginig ako na parang maluha-luha ako that time dahil kung paano nila dineliver yung bawat kanta, lalo na yung mapa. Napakagaling talaga nila, guys. Kahit na ganun lang yung event na yun, talagang todo perform pa rin yung ginawa nila. Parang concert talaga. Kahit na napakalit lang nung stage na pinag-aano nila, akala mo napakalaking stage or napakalaking stadium, ganun kalakas yung impact nila, guys. Tapos yung pinakahuli is yung Crimson. Yun yung pinakahuling kantang kinanta nila that time. And dahil sa experience na yun, guys, sa pagkakasaksi ko or pagkakapanood ko ng kanilang munting pagtatanghal dun sa Wish Bus 107.5, gusto ko ulit siyang maranasan. And ayun na nga, kapag nagkaroon sila ng concert, hoping na makapag-attend ako and makasecure ako ng ticket. Alam kong maraming nag-aabang, maraming nakasubaybay kung kailan ulit sila makakaroon ng concert, guys. And nandito lang itong channel na to para sumuport sa lahat ng gagawin nila. Hindi lang naman din sila, kundi sa lahat ng mga P-pop group. Yan ang gagawin natin dito sa channel na to, guys. And susupport din natin yung mga OPM artists natin. Sino pa ba ang susupport sa kanila kundi tayo rin mga Pinoy, guys. And hoping na lahat ng ating OPM artists, P-pop artists, supportahan nyo, guys, bawat lahat ng gagawin nila. Dahil nakasalalay yan sa mga fans. Kung sinusuportahan natin yung mga K-pop na hindi naman natin kalahin, what more pa sa ating kalahi, guys. Kaya support natin ating OPM artists at saka P-pop artists, guys. Lahat dapat suportahan natin. At yan ang gagawin natin dito sa aking channel. At kung meron kayong mga recommendation, pwede nyo yan i-comment down below, guys. And dyan ko natatapusin itong aking story, hoping na nagustuhan nyo, guys. Kasi sa totoo lang, hindi ako masyadong magaling mag-story, no? Pero grabe yung enjoy nung panahon na yon, and hoping na maulit siya ulit. And alam ko na mas marami pa silang gagawing kanta na maganda in the future, and mas marami pa silang success na makukuha kasi napaka-talented at napaka-genuine nila. And hoping na lahat ng P-pop artists makabit din yun, no? Yung nakamit nila na pagmamahal sa mga fans, pagmamahal sa kung anong craft na gusto nilang matahak.
And diyan ko natatapusin itong story na to guys. Kung nagustuhan nyo ito guys, please do like, share, and subscribe sa aking channel. And kung meron kayong mga suggestion, please do comment down below guys. And that's it for today guys. Bye!